Sa libro ni Daniel, Kapitulo 12, versikulo 3. So, ang pulong, nagaingon, and those who are wise shall shine like brightness of the sky above, and those turn to many to righteousness like stars forever and ever. Let us pray, Lord. Thank you so much for this opportunity. And help us, Lord, sa makapamalandong kang sa iyong tulong. Let it be that your Holy Spirit will guide us, will teach us for your glory and honor. Lord, giyan mo na usab ako alang sa iyong kalingganan. Pinapunta ang iyong Wala Espiritu Santo, magatulog ka namin sa mga butang ng mga tinanong. Igilinta namin ang misalong kasalabatan kanino. In the name of Jesus. Amen. Malingkod ang paligyan ka na. So akong sublion sa pagbasa sa Biblia sa Daniel Kapitulo 12:3 sa atong tinulungan. Ang mga maalamon musidlak sama sa kahayag sa kalangitan ug kadtong nakakabig ug daghan ngadto sa pagkamatarong budan-ag hangtod sama sa mga bituon. Ang Ginoo panalangin ni tanan, no? Kanindot sa pulong dinhi. So walay specific kung sa kadaghan, kundi daghan. Kanindot po, no? Nindot panginawa ng pulong sa Ginoo, pero mayhap lang ang naninaw ug nagsugot. Okay, mao ni ang kuan atong pamalandungan sa kinabuhi ni Daniel, no? Si Daniel dinhi sa 13 sa chapter 12, no? Kung ikaw, Daniel, padayon na ang imong pagkabuutan sa buluhaton ug makapahulay ka ug makabarog sa dapit nga gitagana kanimo, inig-abot na sa katapusan. Sunahan ay good katapusan sa kalibutan, katapusan sa atong ginabuhi. Karon atong pamalandungan ang atong nabasa karon nga text sa libro ni Daniel. Nindot, no? Nga musidlak di ay ang iyang katawhan kung daghan ang madalneya ngadto sa Ginoo. So naay task nga atong karon how to define task. Pag nasa yung task, okay, naitulog ka mga punto ng atong pamalandungan. The nature of the task. Number 2, the measure of the task. The superiority of the task. So, tulo ni sila. Okay. Ang task ingon sa dictionary, something hard or unpleasant that has to be done or displeasing. Task also, nasa dictionary ingon, a usual assigned piece of work open to be finished, past tense, within a certain time. So, ingana ang task. Then, atong pamalandungan ang mga alagad ni Kristo ug atong ikumpara usab ang atong kinabuhi kung asa ta ni nga task. Kung nakasunod ba ta, wala. Okay. Task, it is a task committed to the wise who do a certain kind of work. That work is clearly defined. 3, respect. Butpasan mo, respect. An act of giving particular attention. Yan ang respects. Sukulok. Okay.
Nagayon din it is leading a man and woman to the righteousness. Christian, this is our job, to bring others to know Christ. So, ang punto di ay sa tas nga ang paghisgutan karon atong kung nakahimo ba tani ani wala. Mao ni atong trabaho, pero ang pagsabot sa tas nga gihisgutan dinhi ato karon susihon unsay gihimo sa mga apostolis o mga tao nga nakabig sa panahon ni Kristo. Okay. Tagaan tao basihanan unsang klase nga gitawag nga nature of the task. Atong aplihon ang Biblia diha sa Juan kapitulo 1:41. Okay, unsang klase sa dihang nadawat sa mga tauhan sa Ginoo, sa nadawat nila si Kristo, ingani ang reaction di ay, ingani ang gibuhat nila. Okay. Sa John 1:41, unsa ang gihimo ni Andrew niining panahona o ni Peter, no? Gipangita dayon ni Andres ang iyang igsuon nga si Simon ug giingnan nakaplagan namo ang Mesiyas nga sa ato pa Kristo. Unya gidala niya si Simon ngadto kang Jesus. So ato pa nagidala. So nakapaminaw siya about the salvation. Then ang gihimo sa bagay ni Andres, gipangita niya ang iyang igsuon nga si Simon nga makuni si Kristo. Okay, ani apay dugang nga atong basihanan. Sa John 1:45 ato sa pamalandungan. Gipangita ni Filipi si Nathanael o giingnan gikahibalag namo ang isgutan ni Moises sa pasahon sa balaod o giisgutan usab sa mga propeta. Siya mao si Jesus, ang anak ni Jose nga taga Nazaret. Okay. Kung sa ikwan ipangita ni Filipi si Nathanael. So ingani ang atong dapat himuon di ay once na madawat nato si Kristo nga atong Dios, kinahanglan di ay nga naay natin madala kaysa atong text na gaingon. Naay gitawag nga wise man. Kining mga wise man mauna di ay yun ang ilang mga panlantaw nga daghan tao madala ngadto sa Ginoo. Mo paday no sa tuan. Dalun sila ngadto sa katarong. Ug ang makadala diay ni ani nagaingon diri sama sa ngadto sa pagkamatarong mudan ag hangtod sa hangtod sama sa bituon. So ani di ay gud ang tawo nga ginayahan sa balang Espiritu Santo. Ang iyang mindset niya naagid sa bulwaton sa Ginoo. No? Sa atong pamalandungan sa mga tao nga atong nabasa karon nga mangita siya ug tao nga madala ngadto sa Ginoo. So ingana ang ato dai buhat mao na ang natural nga sa natural nga task nga ihatag. Mao na ang natural kaysa ang wala makabuhat ni ana. So naay problema sa iyang pagdawat ng Kristo. Wala
mahimo niya kay no kung atong pamalandangan nga kung naa na ta kang Kristo dili day pwede nga dili ta mo dalaw kalag ngadto sa Ginoo. Okay, next. So ang purpose sa Ginoo yun, no? Dili niya kung sa ato isite, no? Sa convention, dito sa convention, sa asa to nga sa bakmin nga activity, nag-hisgot mi ni apod ato basihanan kini usahay ang sa baptist usahay karon murag na medyo nagkausab na dili sa dati o tanawa nato ang sa pag-atinda mo sa kadtong sa asa ba tong kuan nga lugar nga gisgutan nga ang babae daw dili pwede muwali dili pwede oo asa tong nga kuan ako sa tibalo gidiskasana mo na karon i-present daw na diya itong me pero ang ma-present amot na sa to karon ani ay di siya basihanan di ay nga ang babae di ay pwede sa di ay mo kuan nga dili sila maghinuman niya nay ato dili kuan ato basihanan. Okay, the woman of Samaria brought to a great company of people to know the Lord. Nasa John 4:28, 29 at 38. Are we engaged this task? The most gracious work in which any man or woman can do in this side of eternity. So ato basahon ang kuan, ang John 4. Ato basahon. So daghan pa di ay ang nadala niya ngadto sa Ginoo. Okay. John 4:28. Unya gibiyaan sa babae ang iyang banga man ug mibalik siya sa lungsod ug giingnan niya ang mga tao ngari kamo ug tan-awan ninyo ang tao nga misulti kanako sa tanan nga akong nabuhat siya na bakaha ang Mesiyas busa mibiyas sila ug sa lungsod ug nangadto kang Hesus unsay ingon dinhi. So ang babae giingnan niya ang mga tao nga ngari kamo tan-awan ninyo ang tao nga si Jesus ang gisgutan niya. So gidala ang mga tao, so daghang tao nga gidala niya. So kung atong pamalandungan mo nang gidiskasan nang dito nga dili pwede ang babae mosulti na ako makabasa man po sa Bible nga ingon nakahinungdom mo sa pagkabanhaw ni Jesus kinsay gisultian ni Jesus. Di ba si Maria nagaingon nga Maria sultii ang mga apostolis nga ako nabanhaw. So pwede di ay ang babae pwede mao na ang kuwasab nato pa nakapamalandong ko nga pwede ang babae pero di lagi makalider ingon mahimong makalider o matawag mo handle of church pero makawali siya. So mao na ang sistema kaya usahang uban nga di pwede pero ang Biblia nagsutid basing kining babae. So ingana ang buhaton sa usa ka Kristohano na nga naa na siya sa Ginoo nga di pwede di ay nga di walay kalag nato madala ngadto sa Ginoo. So ang atong panlantaw ang mga kalag nga wala pa sa Ginoo. So next, then the measure of task. Okay, this is a Proverbs chapter 11 verse 30 nag-ingon. The fruit of the righteous is a tree of life, and whoever captured soul